Malala ang krisis ng edukasyon sa bansa. Alam nyo ba na may mga estudyante na nasa grade 8 ang hindi marunong ng addition at subtraction? Ito ang isa sa mga nakakalungkot na katotohanan na inilahad ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2 sa isang Senate hearing noong 2024. Binuo ang EDCOM-2 para pag-aralan kung paano makaka-recover ang bansa mula sa learning crisis. Noong January 2025, inilabas ng Commission ang kanilang Year 2 report. Ito ang ilan sa findings nila. Una, ang mga estudyante sa Pilipinas ay nahuhuli ng 4 hanggang 5 taon sa kanilang expected literacy. Ayon sa EDCOM-2, nahihirapang maintindihan ng grade 8 at grade 9 students ang mga lesson na dapat alam na nila noong grade 4. Pinalala ito ng pagsasara ng mga paaralan ng pandemic, maging ang madalas na pagsuspinde ng klase dahil sa masamang panahon. Pangalawa, mahigit kalahati ng mga public schools sa Pilipinas walang school principal. Kulang ang bansa ng 24,916 principals. Ibig sabihin, walang nagbibigay ng direksyon sa paaralan at walang kumukumpas sa mga teacher. Dahil dito, layunin ng DepEd na magkaroon ng principal ang bawat paaralan pagdating ng 2026. Pangatlo, 6 sa 10 public high school teachers ang may mismatch sa kanilang tinuturo. Ibig sabihin, may mga guro na Filipino major pero pinagtuturo ng math o iba pang subjects na hindi tugma sa kanilang tinapos nung college. Dagdag pa rito, hindi tugma ang content ng licensure exam sa curriculum ng teacher education. Kaya taon-taon na lamang, mababa ang passing rate ng board licensure examination for professional teachers. Ano nga bang nangyari rito? Hindi raw updated ang board exam sa policies, guidelines, and standards ng Commission on Higher Education na huling ni-revise noong 2017. Pang-apat, bugbog sarado pa rin daw ang mga guro sa paperwork. Imbis na nakatutok lamang sila sa pagtuturo, umaagaw pa sa oras ang administrative task. Ang mga paperwork na ito, paulit-ulit na sinusumite ng mga guro sa iba't ibang opisina ng DepEd. Pero pangako ng department, babawasan na. Pandima, bagamat education sector ang nakakatanggap ng malaking budget kada taon, hindi pa rin ito sapat. Sabi ng EDCOM-2, ang gobyerno ng Pilipinas ay naglalaan lamang ng 3.2% ng gross domestic product para sa budget ng edukasyon. Ang global benchmark, 4 to 6%. Dahil dito, naiipon ang mga problema ng ilang dekada. Sa huling tala ng EDCOM-2, aabot ng 20 years bago masolusyonan ang classroom shortage. Kulang ng mahigit 165,000 classrooms ang Pilipinas. Dahil rin sa kakulangan ng pondo na pag-iiwanan ang mga mahuhusay na bata. 1% lang ng mga batang ito ang nasusuportahan ng gobyerno. Mababa ito kumpara sa ibang bansa tulad ng South Korea and China na may target na suportahan ang 3% ng kanilang mahuhusay na mag-aaral. Samantala, top 10% ang sinusuportahan ng mga bansa sa Europe. Maraming qualified students din ang hindi makapasok sa Philippine Science High School System dahil sa kakulangan ng slots. Sinasabi ng mga eksperto, issue ng pamamahala ang krisis sa edukasyon. Ngayong darating na May 12, nararapat lamang na piliin ang mga tamang kandidato na isusulong ang edukasyon ng mga kabataan.